Hi guys! So ngayon pag-usapan natin bakit Gixxer 155 Fi ang napili ko 'no, sa dinami-rami ng motorsiklo sa 150cc segment 'no. Nga pala, pronunciation sa kanya is Gixxer. G as in, ginger, hindi G as in galunggong. Kasi iba naririnig ko ano, Gixxer. Kasi yung pangalan na Gixxer na yan guys, hango yan sa GSX series. GSX-S series ng Suzuki. So yung mga big bike ng Suzuki sa ibang bansa na GSX, ang tawag nila diyan ano, shortcut nila yan Gixxer kasi nakakabulol nga naman i-pronounce yung GSXR or GSX-S. Tapos nung naisipan ng Suzuki na gumawa ng ano, commuter bike na medyo premium ng konti. So naisipan nila gamitin yung pangalan na yan ano, Gixxer. Yun, kaya pinanganak tong motor na 'to. So ayun guys, konting trivia lang. So balik tayo dun sa topic 'no, yung bakit ito yung napili ko. Actually meron akong 5 reasons. So unang-una yung kanyang price. Yun talaga yung number 1 reason. Ikalawa naman yung ano, fuel efficiency. Tapos ikatlo yung riding comfort. Ikaapat, manual kasi siya. No, mas gusto ko kasi yung manual kaysa sa mga automatic. Yun, kahit yung semi-manual gusto ko rin yun kumpara sa fully automatic. Tapos yung panglima is yung mga stock parts niya gaya ng stock headlight at saka yung stock na gulong. Yun. Yun lang. Sige na. Dito natin tapusin yung vlog. Hindi, sige, discuss pa natin further, no? Yung tungkol sa price. Yun. Kasi yung price nito para sa akin siya yung pinakasulit sa 150cc segment, no? Pinakasulit, hindi siya ano, meaning hindi siya pinakamura. Magkaiba yung pinakamura sa pinakasulit. Kasi kung pinakamura lang, maraming mas mura talagang 150cc gaya nung ano, Capay Racer at saka yung Honda Supremo tsaka tong Yamaha SC. Pare-parehong 150cc yun, no? Magaganda rin naman yun pero mas mura yun kung talagang pamurahan ng usapan. Yun nga lang ano sila, karburador, no? Preferred ko kasi is ano fuel injection na gaya na itong ano, Gixxer. So kanya-kanya tayong preference, no? Yung iba karburador, ako mas gusto ko talaga ay fuel injection. Meron ding mas mura sa kanyang ano fuel injection na. Yung sa Benelli, RFS 150 yata yun. Yun nga lang, ano siya, underbone. So mas mura siya pero underbone siya. Ang problem ko sa kanya, yung fuel tank. Kasi nasa 5 liters lang yata. Ito kasi 12 liters na. So para sa akin, kahit mas mahal to ng konti dun sa RFS, mas sulit naman siya. Yun, tsaka mas malaki siya tingnan. Hindi na kasi siya underbone. Standard na siya. Sports naked. Yun. Maraming mas maganda sa kanya actually. No, yung gaya nung para sa akin mas maganda sa kanya yung Yamaha XSR. Mas nagagandahan ako kasi yun ang talaga gusto kong ano, looks. Kaya nga hindi kasama sa reason ko yung looks dito sa Gixxer na ano, reason para sa pagpili nito. Hindi kasama yung looks kasi mas gusto ko yung looks ng mga classic. Mas gusto ko nga yung looks ng ano, ng Capay Racer tsaka nung Rusi Classic 250. Tsaka yung ano, yung XSR. Actually, yung MT-15 maganda din. Yung R15 maganda din. Yung ano pa ba? Yung GSX-S 150 maganda rin. Kaso mas mahal. Ang mamahal ng mga yun lalo na yung R15 at saka yung mga sa Yamaha. Sobrang mamahal. Konti na lang dadagdag mo, makakabili ka na ng expressway legal. Yun, kaya hindi siya pasok sa ano, sa budget ko. Yun. Ito yung ano, ito lang yung pasok sa budget ko at sa tingin ko pinaka sulit.
Dun naman sa ikalawang reason, no, is yung fuel efficiency. Ah, merong motor na ano, medyo nalalapit sa presyo nito gaya nung ano, Rusi Classic. Yung Rusi Classic 250i, fuel injection na rin siya, no? Yun, so maganda na rin siya tapos hindi pa nagkakalayo sa ano, sa presyo. So, bakit hindi yun? Mas maganda yung looks nun para sa akin. Ang problema naman kasi nung 250cc siya. So, mas magastos siya sa ano, sa gas. Sa akin kasi ano nangingibabaw sa akin yung ano, practicality. Mas matipid sa gastong Gixxer. Kasi sa claim nga ng Suzuki sa website nila, 50 kilometers per liter yung ano niya, konsumo niya. Yun, hindi naman siya nalalayo sa katotohanan, no? Kasi madalas na ano ko dito, experience ko dito is 48 kilometers per liter ang konsumo niya. So hindi siya nalalayo sa katotohanan. Napaka fuel efficient niya. Imagine, malaki to at saka medyo may kabigatan pero 48 liters lang. 'Di ba? So ang sulit niya. Yung ikatlo naman reason yung ano, riding comfort, no? Kasi actually maganda siya sa ano both rider and pillion eh. Yung angkas mo, malapad din yung upuan eh. Tsaka malawak yung space. Ang ganda niya. Saka malambot yung upuan. Tapos yung handlebar niya hindi naman ganun kababa. So, medyo upright ka. Konting dapa, pero tolerable naman eh. So, komportable, no? Yun yung yan yung isa kong reason kaya ano hindi ko na-consider yung GSX S150 kasi yung upuan ng angkas na napakanipis. Yun. Tsaka nung bumili ako nito sa kasa, nakita ko siya magkatabi sila, medyo mas maliit siya. Tsaka yun nga yung upuan. Yung upuan ng GSX S150 para sa angkas, napakanipis. So, baka sumakit yung puwet ng iaangkas mo kung may long ride kayo. So, kaya ito yung napili ko kumpara sa GSX-S. No? Bukod pa dun sa price. Tapos, ano pa ba? Yung ika-apat, no? Yung pagiging manual niya. Kasi ako, mas gusto ko talaga manual or kahit semi-manual. Pero mas maganda yung manual kasi meron siyang panic button yung clutch. So pag di mo na alam yung gagawin, no, pigain mo lang yan. Ano na, medyo safe na ng konti kasi mapuputol na yung power sa makina Tapos pag swipe lang ka, automatic mamamatay siya. Yun, tsaka ang manual, less maintenance. Kadena lang yun So hanggat na hindi napuputol yung kadena, tatakbo ka. Yung scooter, medyo mahal yung maintenance. Madali siyang gamitin, masarap siyang gamitin, pero yung maintenance niya, mas mahal. No, komportable din yung scooter. Kaso, yun nga lang, yung panggilid nun, laging nililinis. Basta magastos siya Kaya yung scooter, di ko siya na-consider. Talagang hindi ko na siya pinag-isipan mabuti. Hindi siya kasama sa mga choices ko. Yun. Ano pa ba? Yung last reason. Yung niya. Yung mga stock parts gaya nung ilaw niya. Yung headlight niya at saka backlight LED. Ang hindi lang LED sa kanya yung mga blinkers. No? Pero hindi mo naman masyadong ginagamit yun Ngayon yung LED na ilaw niya sa harap, kahit yung stock lang niya, okay na kahit hindi ka na magpalagay ng MDL. Para sa akin kasi hindi naman malabo yung mata ko, tsaka normal naman yung mata ko sa gabi at hindi naman ako ganun katulid magpatakbo. So, okay na sa akin yung ilaw na yan. Tapos yung gulong pa niya. Diba? Yung gulong niya, napakalapad, 140 by 70 yung likod, 110 by 70 naman or by 80 yung sa harap niya. So, malapad na siya. Yung GSX-S, siya mas manipis, parang 130 at saka yung NS 160. Ang nipis nung gulong sa likod. Tsaka yung gulong nga pala na ito, MRF, medyo dissenting brand na yan sa India, no? And nasubukan ko naman siya dito sa Marilaki.
di naman siya madulas. Lalo na tuyo naman. Kahit ihiga mo siya, okay lang. So, ayun yung reason ko kaya mas pinili ko to kaysa sa GSX-X or sa NS160. Yung pa yung ilaw. Yung ilaw ng NS160, ano eh, bulb type. Kaya, ano, maglalagay ka pa ng auxiliary lights tsaka magpapalit ka pa ng gulong. So, mas mura siya ng konti. Pero, ano, mapapagastos ka rin sa pagpapalit ng gulong. Ang mahal eh. Sabihin natin nasa 7K yung Pirelli. Tapos yung MTL naman nasa 5,000 pagpapakabit niyan or 3,500 yung hindi ganun ka high end. No, tapos yung GSX din ganun, LED yung ilaw niya. Pero ano, nakikita ko sa mga review, pangit yung pangit yung kalat. Tsaka hindi siya ganun kaliwanag. So magpapalagay ka rin ng auxiliary lights at saka magpapalit ka rin ng gulong siguro kasi medyo may kanipisan yung gulong sa likod eh. 130 lang yata. So kaya ito talaga yung napili ko. Yun yung mga reason ko. Yung nahirapan talaga ako mag-decide is between yung yung GSX-S at saka yung NS160. Yung NS160 kasi guys, ang ganda nung niya, ang ganda nung chassis. Kasi siya ayan perimeter frame. Yun, kaya medyo natatakpan yung gap ng engine niya. Maganda siya. Yun nga lang valve type tsaka balita ko wala daw yun, gear indicator. Tapos manipis pa yung gulong sa likod. So kahit mas mura siya ng konti, para sa akin masulit pa rin yung Gixxer. So paano guys, hanggang dito na lang muna, no? Comment kayo sa baba guys kung kung ano yung nagustuhan nyo dito sa Gixxer. So see you on my next video. Thank you.